Alright, magandang hapon mga kaibigan. This is Channel Reds once again. May kasama tayo dito, isa sa mga gwapo o pinakagwapo. Gaya sa tatay daw to eh. Oo. Yung mga takinan nito eh. Kuhang-kuha eh. Pero thank you, Consit Tol Sarkan. Timothy. Oo, Timothy. Ang mahaba pangalan nito, Tol na lang. Oo. So isa sa mga pag Timothy ang sinasabi parang masyadong social eh. Hindi bagay sa personality natin. Oo, parang sa Biblia ka lang eh. No? Oo. So Tol na lang. Tol. So Consit Tol Sarkan. Actually, biglaan lang to, wala sa plano. Actually, talaga interview ko lagi, wala sa plano talaga. Nangungulit lang ako eh. Nanguurat lang ako eh. So, alright, magandang hapon sa'yo, Tol. Kamusta ikaw? Okay naman. Dito lang. Sunday na Sunday ngayon. Talagang galing lang din tayo sa ikot sa distrito. Talagang, ano naman din. Talagang daily habit ko na rin talaga yung nakikisama, nakikihalubilo sa tao. Mabilis ko ma-miss yung mga taong bayan. Kaya talagang gusto ko meron at least everyday may nakikita ako, may mga nakakasama. So after this, meron kayo kasing bingo. Meron. Schedule kami, meron kami activity para sa mga kapitbahay po natin, sa Tambunting, dito lang, na nakaschedule tayo. So, right after this, diretso na tayo doon. And dito sa mga kapitbahay lang po natin sa loob ng Tambunting. So, yun. Papasanla ka ba doon? Hindi naman. Hindi naman. So mga kaibigan, ito po, halos lahat ng taga-distrito 3 ng mga konsel natin na-interview na natin. So ito po ay tinatawag natin the Your Miss Choice profiles. So kakulitan lang to, introduction lang to. So marami pa. Ang sunod nito na season is bakbaka na. Sakitan ng loob to. Pero si Tol, kasi kilala nyo si Tol. Sa mga taga-distrito 3, kilala nyo na si Tol. Pero mas iba pa rin na mas makilala pa natin deeper kung anong meron si Tol. Kung alam natin kung ilan ba jowa ni Tol. Alamin natin yun. Pero wag na muna ngayon. Wala. Bakit nga ba wala? Wala kang sugar sa buhay ngayon. Talagang natin, ang jowa lang natin muna ngayon yung taong bayan. Parang si Eunice Castro yan eh. Wala pang sugar sa buhay. So sa'yo naman, wala ka pang cream sa buhay. So anyway, magandang hapon again. Ayan. So, sorry no, narinig ko balita na binaha ka pala kayo dito sa bahay nila. So, kailan kaya ma-discover yung floating house? Yung siguro soon. Kung saan ka maubusan ng tubig tsaka bumalik, sa'yo na yung lupa, hindi na kailangan. Hindi na tayo na automatic na, basta may pumatak na ulan, biglang lulutang na yung mga bahay natin. Pero Tol, maraming tatanong sa akin, bakit daw talaga mapungay yung mata mo? Laging pungay. Hindi pa puyat yan, hindi puyat. Hindi naman. Hindi puyat. Normal lang yan. Normal lang. So, yun talaga, pag gwapo ka talaga, may mga ganyang bagay talaga. Dati pungay din mata ko eh. Nagpuyat lang ako. So, Tol, kamusta? Pakilala ka sa ating mga kababayan kung sino nga ba si Tor Sarkan. Saan nagsimula? Sa nag-aral. Ayun, kwento mo na sa akin, Tol. Well, again, siguro magandang araw sa lahat ng ating mga nanonood, sa mga kasama natin, mga kaibigan ni Red, na supporters ni Red. Kaibigan mo rin. Sa lahat ng mga kaibigan ng mga Your Miss Choice. Yes. Ako po si Tol Sarkan. Two-termer na po ako na konsehal po ngayon. Running na po ako for aking pangatlong termino na po sana. Pero ito po ako, naglilikod pa rin. Currently na pinakabatang konsehal pa rin po sa buong Maynila. So hindi na namin tatanong yung edad, no? Wag na yun. Well, actually, pwede rin naman. Nasa murang edad pa rin po tayo ng 28. Wow! Yung konsehal po ako ng edad ng 24. Talagang ano po yun. Noong 2019, tayo po ay na-appoint no panahon po ngayon. Or 2020, I'm sorry. Na-appoint po tayo bilang konsehal din po noon dahil pumalit po tayo sa konsehal na si Konsehal Ledlet Sarkan at that time. Na-appoint kasi bilang Assistant Secretary to the Mayor, so nalipat siya sa executive na branch of government. And bilang campaign manager rin po ng tatay ko at that time, talagang ang naibigay po ng partido yung posisyon sa atin. So, when that
happened din. Siyempre, kinailangan po natin ipakita din na tayo ay karapat-dapat, na tayo deserving naman talaga na maging membro ng Konseho ng Maynila. Ako naman po, talagang hindi ko talaga maitanggap noon ng panahon na yun na may mga ibang tao nagsasabi na tumatawag na sa akin na konsehal during the term ng 2019 to 2022. Hindi ko tinatanggap noon, parang hindi ko maisaloob pa sa puso ko na konsehal na talaga. Hindi ka pa handa? Ngayon, hindi po, in the sense na hindi kasi ako konsehal dahil hindi ako halal. Yun ang ibig ko sabihin. Okay. Siyempre sa lahat ng pagsubok o lahat ng ihaharap sa atin na mga kailangan po dito sa ating paglilingkod, kailangan handa naman tayo lagi. Pero hindi ko talaga maitanggap lang ng panahon na yon na may tawag akong konsehal kasi ang konsehal ay karapat-dapat talaga na halal ka na ng bata. Yes. Hindi ko naman po talaga ginugusto na masyado akong ginagawang yung pagkatawag na honorable, yung konsehal. Para sa akin po, titulo lang po yan dahil merong tiwala ang taong bayan sa iyo. Ako po ay madalas naman, mas okay naman sa akin na wala naman akong problema ko. Ang tawagan lang naman po natin ay tol, pare, chong, brad, mga ganong klaseng bagay. Kasi yun naman po nakasanayan ko. Lumaki na ako na gano'n na po. Simpleng tao na naman din po tayo. At kaya tayo naglilingkod naman ay para po sa tao. Hindi naman po para sa sarili natin. So yung mga titulo po na meron din po tayo, yan po ay nakukuha natin, ay nadideserve natin kapag tayo po ay niboto na officially. Yes, legit. Pag legit na. And then, Wag yung kuno. Wag yung kuno. Wag yung kuno. Ano naman talaga yun eh. So, saan nag-aral si Tol? Well, ako, nag-aral po ako mula elementarya hanggang kolehiyo sa Lasal. Lasal Green Hills ako na elementarya, and hanggang sa college naman, isa po akong nag-aral ako sa De La Salle University sa Taft naman bilang isang communications na major. Tapos nag-minor din po tayo sa political science naman po at other na minors din, and economics na rin po sa panahon din po tayo. Nung nag-aaral na po, siguro doon natin masasabi na yun yung kumbaga nag-umpisa yung passion natin para maglingkod at para maging public servant. Simula po ata, as long as I can remember, mula po ata grade 1, grade 2 ata tayo, nasa ano na tayo, student council na tayo, panahon na yun. Up until college na nag-graduate ako, talagang active na tayo dun sa student council at talagang member na tayo ng student council nung panahon na yun. Talagang very well-exposed na ako, and at the same time, well-trained naman din po tayo ng nakikita po natin. So, nahasa ka na pala nung earlier pa, bata? Kahit pa paano nahasa na tayo kasi ano naman yan eh. Unang-una, exposed naman po ako dahil parang third generation na public servant na po ako eh. Kasi yung aking lolo, si Timoteo Zarcal, yung namesake ko rin po, siya po yung original na Timothy, ay si Colonel Timoteo Zarcal, or ang pagkakilala sa kanya dito sa ikatlong distrito ay si Leles. Siya po ay nag-umpisa nga as Police Maynila po dito sa ating lungsod. Naging station commander pa po siya sa Tres. Ngayon, kung alam niyo po yung Barangay 310, yung central station po doon ng mga police, nandun pa nga po yung pangalan niya sa plaka nung inaugurate yung stasyon na yon ng mga police dito sa 3rd District. Sumunod naman yung aking ama, si Consuelo Zarcal, na talagang isa sa mga matagal nang naglilingkod sa ikatlong distrito ng Maynila. Simula pa lang po ng ikalawang konseho po ng Maynila noong 1992, siya na po ay ang nahalal na rin po. Kumbaga siya po yung Tol Zarcal nung araw na pinakabatang konsehal din po nung panahon po niya. So ikaw yung sumunod? Ako na yung sumunod. Para ikaw na yung next in line nun? Opo. Kumbaga, in a way, yes. Talaga ako yung sumunod sa impact ng aking ama sa paglilingkod. Pero hindi naman po namin naiplano talaga ito basta-basta lang. So never ka kinausap? Hindi naman po. Hindi po. Ready ka na. Hindi po. Walang Kasi ganun. kami sa pamilya po namin, niwala naman kami talaga. Ang paglilingkod ay kailangan talaga kusang loob naman. Nasa puso.
madami naman pong nagkaroon ng situation sa madaming mga kwento na nagkaroon na po tayo, di ba? Porket may apelido po sila o kilala po sila. Hindi naman po yung kasiguraduhan talaga na mahahalal ka ng bayan. Ito po ay isang public trust, di ba? Kaya nga po sinasabi, di ba, public office yung public trust. No matter who you are, no matter what kind of background you have also, no matter how well known you are in this community or in this city, wala naman po yung kasiguraduhan na ikaw pa rin naman po ay mahahalal. Ano yun eh? Bilog talaga ang mundo. Bilog ang mundo. And Hindi talagang kinakailangan mo talagang paghirapan at pagsikapan ang isang posisyon na gusto mong atupagin. Kaya alam naman natin yung mga ginagawa, proyekto mo, mga programang ginagawa mo. Alam na natin yan. Alam na ng mga taong bayan. Pero, what is the main goal for the future? Ang main goal naman po natin ako ever since that ang ikatlong distrito ng Maynila is a small district, one of the smaller ones compared to yung mga ibang district natin dito po sa Maynila. But yung goal po natin is to always make sure na ang mga values ng community, yung sense of community ay na-share po natin. Talagang hindi po tayo dito nagbibilangan ng mga nagagawa po natin, as long as yung mga kasama natin, yung mga kapitbahay po natin ay nakikita natin na mayroong pag-asa na maiangat po natin sa kanilang mga buhay, yun po ay sapat na rin naman ako yun sa ginagawa po natin. Ang pamilyang Sarkal naman po ay matagal lang nakatira dito, and dahil kami naman po ay gusto lang namin na nakikita din namin yung mga kapitbahay, yung mga kasama, yung mga kaibigan po natin ay nagsasucceed, yun naman din po yung pinaka-goal naman din siguro natin na masasabi natin that we were a good leader para po sa kanila kapag nakikita din natin yung mga kasama nating mga tao, yung mga kapwa po natin ay nagsasucceed. Wow. So as a younger public servant, ano yung difference dun sa mga medyo matagal na sa position or nasa tamang edad na? Kasi usually pag dating mga panahon, no, yung mga public servant natin usually mga nasa oldies na talaga. Pero ngayon kasi pabata yung mga naging public servant. So anong difference? Anong nakikita mo doon? I think ang difference po talaga right now is we live in a world na mabilis magbago na po. Kumaga, in English, diba, we live in fast-changing times. Technology is different now compared to how it was before. Information is easily as accessible as it was how it was back even 10-15 years ago. Diba, kapag may kailangan ka lang matutunan, may kailangan ka lang malaman, balita, or anything na bagong knowledge na kailangan mo malaman, isang pindot lang po sa inyong cellphone ay malalaman mo na yung sagot, di ba? Maganong araw kapag sa mga inuman ng mga tao, di ba, makikipagdebatihan sila, napaniwala ka sa akin, pare. Ito talaga yung nangyari doon, ito yung kwento doon. Ngayon, pwede mo nang i-fact check ka agad, i-google mo lang. Alam mo na palang binabarbero ka na pala na kausap mo. Correct. Diba? Correct. Iba na, ano. To put that into the context na mayroon naman po tayo into the context of yung question mo rin naman din. Ngayon kasi, meron tayong opportunity with the younger leaders din po right now na to continue to learn. We are entering a generation na lumaki na rin po sa teknolohiya. And itong mga natuto po or lumaki po na ang teknolohiya ay parte na ng buhay nila, sila rin po ay mas easily adaptable na rin naman na kung paano rin po tayo makakapaglingkod ng maayos doon sa nagbabago rin naman po ng buhay ng ating mga kasama. And siguro in a way, hindi mo talaga mawawala sa isang kabataang naglilingkod yung dynamism or kumbaga yung gigil or ganado talaga na makapaglingkod. Kasi itong mga to po, kaming mga kabataang mga naglilingkod din po talaga ay
malakas pa or masyadong excited pa talaga na maglingkod. Medyo pansin ko talaga walang kinakatakot ang mga kabataan ko ngayon na pagdating sa pagiging vocal about mga social issues, pagdating sa mga kailangan po or mga pangangailangan ng taong bayan. So you can really see na meron silang fighting spirit na pinaglalaban talaga nila kung ano rin talaga yung karapat-dapat at gusto nila para sa taong bayan. At lalong-lalo na kapag yung mga pinaglalaban naman nila ay para sa kapanakan at ikabubuti ng kanilang mga pamumuhay. And if we compare it naman din siguro sa mga mas nakatanda, ako ay all the respect naman po sa mga aking mga mentors sa konseho. Sila yung tumulong sa akin kung paano makapaglingkod pa ng mas maayos. And in a way, sila rin naman po ay parte rin naman ng pag-transition po natin. But at the end of the day, I believe naman na there's a certain age naman na mas nakaka-relate ka sa mga iba't ibang mga problema ng mga ibang sektor ng ating pamamahala. And kapag nabibigyan natin or na hinaharap natin sa mas nakakaintindi na tao, which is probably some of yung mga younger na mga leaders po natin, yung mga sektor na yon, mas alam nila paano makatulong dun sa mga sektor na yon. Mas bago yung mga ideas, mas fresh yung mga ideas na maibibigay nila dun sa mga pinaglilingkuran po nila. So, ibalik natin dun about sa community. The younger people, Gen Z. So, as a younger counselor, anong masabi mo about sa values? Is it na-retain pa rin ba or na-remain pa rin ba ang tinatawag na po at po? So, kasi ngayon, kailangan as younger one, as a batang konsehal, siguro naka-focus ka rin sa mga pag-uugali ng mga kabataan ngayon. Anong masasabi? I think yung mga ganyang bagay po talaga, it will always come down din kung paano ka rin naman pinalaki ng magulang mo. Bilang mga bata nga din talaga yung mga yan. Bata din naman po. Di ba? Bata po kami. Di ba? And kaya nga po kami natututo. Di ba? Kasi kinailangan namin ng may naggagabay din naman sa amin. So, madami pa rin namang bata talaga ngayon na magaganda ang mga values. Pero hindi naman natin mailalahat din talaga. May mga ibang tao. May mga iba talaga. Iba-iba kasi yung iba-iba kasi yung... And I think one of the reasons or one of the main factors talaga dun sa magiging ugali ng isang bata is yung responsibility na in-entrust sa atin ng ating mga magulang naman. Ako naman po ay pinalaki ng magulang ko na laging matuto, na sumagot ng po and opo, na ipakita naman sa akin ng magulang ko kung ano ba ang tamang family values na pinakita rin nila sa akin kung dapat paano natin nire-respeto ang mga mas nakakatanda din naman po sa atin. Pero at the same time, tinuruan din ako ng magulang ko na ipaglaban din naman kung ano paniniwala din namin. Kung tingin mong tama, di ba? Yun naman yung... Pero wag sumobra. Kasi siyempre, baka minsan sumusobra. Mahirap na. Nagkakaroon na ng... Opo, as long as ang ginagawa naman natin, ang pinaglalaban natin ay nasa tama naman din talaga. At ginagawa naman natin in a respectful manner. Kaya naman po natin mag-communicate ng mga ating pinaglalaban na maging marespeto pa rin naman din po tayo. Parang same mata sa nangyayari sa ginagawa ni Yan Ibay. Di ba? Yeah, yes, yes. So, Tol, ayan. Ayaw kung may lakad to si Tol, kinukulit. So, Tol, cut it short lang natin. Anong natutunan mo sa pagiging isang Yormes Choice? I think, pagiging parte na Yormes Choice, number one, ay isang karangalan din naman. Alam naman po ng taong bayan natin. Alam ng mga batang Maynila, ng mga batang Manileño,
kung ano ang mga nagawa ni Yorme, Mm. ano ang mga qualities ni Yorme bilang isang leader. Mm. Kaya na maging parte o na naipili ni Yorme bilang Yorme's choice ay isang karangalan kasi alam natin o nararamdaman natin na kaya tayo napili ni Yorme ay dahil nakalinya tayo dun sa mga paniniwala niya bilang isang leader. Mm. So kapag nailinya rin naman natin ang sarili natin kung paano maglingkod si Yorme Isko, kapag pinasa naman din po natin yun dun sa mga pinaglilingkuran natin sa distrito po natin, meron tayo kumbaga flow o sistema na mai-share natin yung mga values na meron si Isko at sarili nating personal values na sinishare din at maituturo natin at maikakalat natin doon sa mga pinaglilingkuran naman natin. Ayun. So, yun talaga si Tol eh. Maganda si Tol. Diretso kasi si Tol eh. Kaya so, Tol, last message for the people of District 3. A message for them. Hi sa aking mga minamahal na mga kadistrito. Ito po ang inyong lingkod. Ito po ang inyong kapatid. Madami po sa inyo. Parang anak na po ako. At panghabang buhay inyong kaibigan. Si Tol Sarcal ay lagi niyong kakampi sa konseho. Ako po ay magiging tapat po lagi sa inyo. At sa ilang taon na po na naglilingkod ako sa ating distrito, sana po ay magkatiwalaan niyo po ulit ako dito po sa aking tatahakin na paglilingkod muli sa inyo. Nagpapasalamat ako lagi sa pagmamahal na nararamdaman ko tuwing ako po ay bumababa sa ating mga komunidad. Nagpapasalamat ako sa tiwala na binigay ninyo sa mga Sarcal sa matagal na rin po na panahon. At asahan po ninyo, meron ko yung kakampi na si Tol Sarcal lagi, panghabang buhay ay nandito po sa tabi ninyo na maglilingkod ng tapat at tunay at laging maayos ang gawain. Kaya maraming salamat sa inyo. Magkikita po tayo lagi. Kilala niyo naman si Tol Sarcal na madali lang hanapin, madali lang maimbita sa mga pinupuntahan din po natin at syempre maayos magtrabaho. Kaya mag-ingat po kayo. I'll see you soon. And as always po, dito po sa ating lungsod, dito sa ating distrito, God first. Yun, thank you. Magandang hapon. Galing. Ba talaga?